Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 31 ng Disyembre 2025 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:38 ng umaga. Araw po ngayon ng Miyerkules. Opo. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa nababasa ko sa mga komento dyan sa mga vloggers ay nahihirapan daw ang administrasyong Marcos na sugpuin ang korupsyon. Yan po nahihirapan ang administrasyong Marcos na sugpuin ang korupsyon. Ngayon, ang title ko po ay Bakit nahihirapan sugpuin ang korupsyon ng administrasyong Marcos? Yan po ay Biblia po ang gagamitin natin. At siguro uulit-ulitin ko na lang ito. Kasi marami ang gusto na kasuhan na o marami ang may gusto ibilanggo na. Hindi ba? Kasi ang pangako nga bago magpasko hindi ba? May makukulong na na senador o big fish ang tawag nila. Ay wala hindi ba? Wala naman At ngayon parang ang dami ng sumisingit o ang dami ng issue na wala namang issue pero nagiging issue. Yan po ginugulo. Ngayon ay marami nang dismayado sa takbo ng mga pangyayari. Marami na ang nagdududa sa advocacy ng gobyerno. Marami ayaw na umasa. Bakit? Ano ba ang dahilan? Ayan po ang tatalakayin natin. Naandun na ako na siguro sincere ang gobyerno o ang administrasyon ni Marcos na parusahan yung mga korap. At lalo na ganyan, paulit-ulit na sinasabi ko dito, pitted si Marcos para habulin yan kasi 6 na taon wala siya sa gobyerno. At si Tito Soto, 3 taon wala sa gobyerno. At si Ping Lacson, 3 taon yan wala sa gobyerno. At Bam Aquino, si Pangilinan, 6 na taon yan wala sa gobyerno yan. Kaya pwede talaga. Kaya nga lang nahihirapan kasi nga naka-embed yung mga galamay ni Duterte dyan sa gobyerno. Naandyan pa o naka-intertwine. Kaya ganun. Kaya yung 3 years na nanungkulin si Marcos, walang nangyari. Kasi nga, mga alagad din ni Duterte ang naandyan Hindi ba? Si Birsabin ay dating tauhan ni Konyan ni Duterte Mabuti si Martires, si Samuel Martires, na-expired na yung niya, yung term niya. 7 years pala yan. Ayan po, kaya mahihirapan talaga. Ito ngayon si Libisti ang nagpapakita o nagpapasabog kunyari. Pero ano ang kinalaman niya dyan, hindi ba? Na baguhal lang yan, hindi ba? At saka konektado yan dun sa nanay niya, hindi ba? Na nagkaroon sila ng yung solar power na napakalaki ata yan o nakuha nila ang negosyo o franchise, hindi ba? Super franchise ang tawag ngayon dyan iyan po kaya nahihirapan ang gobyerno. Kasi nga panahon ni Duterte sila nakakuha ng super franchise saan sila papanig yan? Ganun lang po yan. O baka sila mismo ang kurap kaya ginugulo nila.
Senador si Rorin Ligarda, o yung anak naman niya ay congressman. Ay kaya po ganyan eh. Pero hindi na ako magtatagal na mag-discussion dyan. Kasi wala din mangyayari dyan eh. Puro kasi, totoo nga yan, yung mga ganyan. Pero wala din magagawa eh. Kung halos ganyan ang mga topic natin. Kaya ako, umiiwas ako dyan sa ganyan eh. Alam na natin kasi yan eh. Na ang tao ay natural na kurap. Ang tao po ay alipin ng kasalanan. Kung ayaw nyong maniwala dyan, hindi masusugpo. Kung ayaw nyong maniwala sa sinabi ni Kristo, man commit sin because man is a slave of sin. Slave nga eh. Kaya kung nakakita ng pagkakataon yan, yung iba hindi nagnanakaw kasi walang pagkakataon eh, o walang pera. Wala silang opportunity. Pero kung mayroon yan, ganun din yan. Kasi nga slave eh. Ngayon, ito po ang dahilan bakit nahihirapan. Opo. Kaya nahihirapan na sugpuin yan. Ito po John 15 verse 51, I am the vine, sabi ni Jesus Christ, you are the branches. He who abides in me, and I in him, bears much fruit. For without me, you can do nothing. Yan po ang sinabi ni Jesus Christ. For without me, you can do nothing. Yan po ang kinuha ko dito. Yang po pagsugpo sa korupsyon o paglaban sa korupsyon ay mabuting gawa po yan. Kasi nga, ang gusto ng Diyos ay huwag tayong magnakaw. Nasa 10 Commandments po yan. Kaya yung gawa na yan ay, ino-honor po ng Diyos yan. Pero kung wala naman tayo doon sa Diyos, hindi ba? Ang gusto natin ay sugpuin lang yan na tayo lang, mahihirapan po eh. Mahihirapan. For without me, you can do nothing. Ayan po ang nakikita ko dyan. Umaasa lang sila sa batas. Umaasa lang sila sa kagustuhan ng tao, ay hindi sapat yan eh. Umaasa lang sila sa yung gumagawa sila ng mabuti na sugpuin ang korupsyon, pero kailangan tayo naka-attach tayo kay Jesus Christ. For without me, sabi niya, you can do nothing. Makakagawa ka, pero mahirap dumating yung mga blessing, o mabagal o matagal ang resulta. For without me, sabi ni Jesus Christ, you can do nothing. I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, bears much fruit. Yan nga, ang tawag niya dyan ay yung fruit ng labor mo. For without me, you can do nothing. Ayan po Bakit nahihirapan? Palagay ko, hindi nila isinasaalang-alang ang kapangyarihan ng Diyos. O hindi sila humihiling sa Diyos na tulungan sila. O kaya, yung gawain nila, ginagawa lang nila yan para magpasikat. Pwede rin po yun eh, hindi ba? Para sikat sila na nilalabanan nila ang korupsyon. At ganyan po ang nangyayari halos lahat po ng politiko. Si Alan Peter Cayetano po sumikat yan nung nilabanan niya si President Gloria Macapagal Arroyo. Nung nilabanan niya, maraming humanga sa kanya. Pero bandang huli, hindi ba? In the end, hindi ba? Ayan, ano ba yung ginagawa niya? Ay nagpapasikat lang siya. Kasi sila ngayon ang nai-involve, hindi ba? Pumanig na siya kay Duterte. Hindi ba? Ganyan po hindi ba? Nilabanan din niya
si Binay, hindi ba? O, sumikat din siya doon. Pero nung bandang huli, nahuli ko siya o napagtanto ko na Duterte ko pala siya. Inilalakad niya si Duterte. Gusto niyang pababain sa survey, si Binay, para lumakas si Duterte. Ayun lang hindi ba? Pero, papasok siya dito sa "For without me," sabi ni Jesus Christ, "you can do nothing." At ayan na nga. O, sila ngayon ang nai-involve sa korupsyon. Ayan po Baka yung ibang yung ibang mga gabinete, hindi ba, o yung mga ibang politiko na kunyari ay nilalabanan nila ang korupsyon, pero wala sa loob nila. Ang gusto lang nila ay magpasikat. Ayan po. Kaya nga, nahihirapan ngayon ang Administrasyon Marcos para sugpuin talaga ang korupsyon. Jeremiah 17, verse 7 at saka 8. But blessed is the man who trusts in the Lord. Ayan po hindi ba? Parati pong ganito ang sinasabi ng Biblia. Pero ito, kinuha ko kay Jeremiah. But blessed is the man who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. He is like a tree planted by the waters that sends out its root towards the stream. It does not fear when the heat comes, and its leaves are always green. It does not worry in a year of drought, nor does it cease to produce fruit. Ayan po ang nakasulat sa Jeremiah 17, verse 7 at saka 8. Blessed is the man who trusts in the Lord. Ang nakasulat whose confidence is in Him. He is like a tree planted by the waters that sends out its root towards the stream. Umaabot doon sa kailaliman ng lupa, doon sa stream ng water, doon sa lupa. Umaabot yung kanya doon, yung roots, yung ugat. It does not fear, hindi siya natatakot when the heat comes. Kahit na dumating ang mainit na panahon. Ayan And its leaves are always green. Parating green yung dahon niya. It does not worry in a year of drought. Kahit na may drought pa, hindi siya natatakot yung puno na yan. Nor does it cease to produce fruit. Ayan po nagpo-produce talaga ng prutas. Hindi ba? Kahit na yearly yan. Kasi kung minsan may drought, hindi nakakabunga ang puno po Opo, hindi nakakabunga. Kulang sa tubig. Ayan po Ano pang sinabi dito? Blessed is the man who trusts in the Lord. Doon po tayo magtiwala at doon tayo hihingi ng tulong. For without me, you can do nothing. Ang sabi po ni Kristo. Paniwalaan po natin yan. Although na sinasabi ko nga ay noble ang purpose ng Administrasyong Marcos na ibilanggo na yung mga korap na yan, ay ang dami po niyan nabayagpag po sila nung panahon ni Duterte. With impunity po yan Walang batas-batas sa kanila. Wala. Kung may haharang sa kanila, ibibilanggo nila At umabot pa yan doon sa half term ni Marcos. Kasi mga galamay din Mga galamay ni Duterte ang naan dyan Hindi ba? Kaya ganyan, nahihirapan talaga. At palagay ko talagang tuloy-tuloy yan mahihirapan. Pero kung makikiusap tayo sa Panginoon na tulungan tayo, ay bakit hindi? O kaya, kung ang nagsasagawa niyan, yung nagsasagawa ng yung fighting against corruption ay isang talagang lingkod ng Diyos, madali lang yan. Madali lang yan. Opo.
kung ang nagsasagawa ng fighting against corruption ay may alam sa salita ng Diyos o talagang ligtas na, ligtas na, madali lang yan. Opo. Parang ganun lang yan sa ginawa ni General Torre. Si General Torre, isang araw lang, hindi ba? Kasi nga may alam sa salita ng Diyos O kaya baka totoo. Ako naniniwala ako sa mga iglesia ni Kristo. Mayroon ding naboborn again dyan o mayroon ding ligtas dyan. Kasi nga ang kaligtasan po ay naandun sa salita ng Panginoon Bakit na isagawa niya yon? Ay yun nga, nakikita ko yung mga salita niya, yung mga salita ni Torre nang gagaling sa Biblia. Opo. Papaano niya nilalabanan? Opo. Kaya nga, ito ang nilalakad ko dito. Dapat ito si Bongbong Marcos ay maborn again ito o kaya ay magtiwala sa salita ng Diyos o kaya ay mahirap na nga kasi kung may record na mahirap na. Pero okay lang, marami akong alam na talagang pusakal o mga prostitute noon pero nagbagong buhay, hindi ba? Nagbago sila ng buhay. Okay na ngayon Hindi ba? Ganun po At yun nga ang pinuntahan ni Jesus Christ dito. Yung may mga sakit, sabi niya ang pinuntahan ko dito. Hindi ba? Yung may mga problema, hindi ba? Ganyan po. Sige po, hanggang dito na lang po at uulit-ulitin ko na lang ito para maipakalat sa ibang tao. Opo. Yan po ang purpose ko dito For without me, you can do nothing. Paniwalaan po natin yan. Paniwalaan po natin. Sige po at dalayan ko po sa Panginoon bago ako mag-umpisa ay bigyan niya tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya sa ating pakikinig. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.